Ang teksto natin ngayong umaga ay nasa Hebreo. Sa Hebrews chapter 1, verse 4 hanggang verse 14. Hebrews chapter 1, verse 4 hanggang 14. At pagkatapos, itutuloy natin sa chapter 2, verse 1 hanggang 4. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibhas ay nagmana ng lalong mabilag na pangalan sa kanila. Sapagat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapopuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay mananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuotan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan. Ngunit ikaw ay ikaw rin. At ang iyong mga taon ay di matatapos. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan hanggang sa iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan? Kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling kayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makakatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Na ipinangusap ng Panginoon nung una, ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Manalangin po tayo mga kapatid. Dakila ka, Ama namin sa langit. Hari ng lahat ng bagay. Nagbigay sa amin ng buhay. Buhay sa daigdig na ito na iyong nilalang. At buhay sa harapan mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Patnubayan mo po kami ngayong umaga. At ipahayag mo sa amin ang kadakilaan at ang kahalagahan ng aming Panginoong Jesucristo. Hawakan mo ang aming isip at puso upang matapos naming malaman ang mga espiritual na katotohanan ito ay aming pakatantuing lubos, na aming maingatan at aming masunod at aming mapanatilihan ang mga bagay na iyong kalooban sa amin. Sa iyo ang kapangyarihan at kaharian, magpakailanman. Gawin mo kaming masunurin sa iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, kasama ng Panginoon sa kanyang salita, ay ang kahigitan ng Panginoong Hesukristo sa mga anghel. Bakit kailangang magsimula tayo
sa temang ito. Bakit sinimulan ng may akda ang pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng paghahambing sa mga anghel? Maaring sa ating panahon, mga kapatid, ang mga anghel ay kadalasang tinitignan nating mababaw. Para sa marami sa atin, ang anghel ay parang tauhan na lang sa kwentong pangbata, sa mga pelikula, o sa mga mistikal na paniniwala. Pero sa mga Hudyo noong first century, importante ang mga anghel. Sa kanila ay ito'y sadyang marangal at kahanga-hanga. Merong malalim na lugar sa kanilang mga paniniwala at kasaysayan ng pananampalataya. Sa lumang tipan, ang mga anghel ay pinakilala bilang sugo ng Diyos. Meron silang kapangyarihang taglay mula sa langit. Sabi sa Psalms 103 verse 20, "Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita." Maalala natin sa Genesis chapter 19, ang mga anghel ang nagdala ng paghatol sa Sodoma. Sa Exodus chapter 23, ipinangako ng Diyos kay Moises na magpapadala siya ng anghel upang pangunahan at bantayan ang Israel sa kanilang paglalakbay. Nang ibinigay ng Diyos ang kautusan sa Mount Sinai, sabi sa Deuteronomy 33 verse 2, ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel. Yun din ang sinabi ni Stephen sa Acts 7 verse 53. Ibig sabihin, mismong ang kautusan ni Moses na pundasyon ng pananampalatayang Hudyo ay ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel. Sa pagitan ng mga tipan, sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, na halos 400 taon, o tinatawag yan na intertestamental period, lalo pang lumawak ang paniniwala ng mga Hudyo sa mga anghel. Sa mga libro na gaya ng unang Enoch, Jubilees at Baruch, na hindi natin nababasa sa banal na kasulatan sapagkat hindi yan bahagi ng banal na kasulatan. Subalit, nung panahon na walang dumarating na mga propeta sa Israel, kinilala ito ng mga Hudyo noon. Yan ang tinatawag na mga apocryphal na libro. Nagkaroon sila ng idea tulad ng ang mga pangalan ng mga anghel tulad nila Michael, Gabriel, Raphael at Uriel. Nagkaroon din sila ng paniniwala na mga anghel ay may hierarchy. May mga punong anghel, may tagapagtanggol na anghel, tagapagtanggol ng mga bansa, at naniniwala rin sila na mga anghel ay tagapag-ingat ng mga kaluluwa. Pinaniwalaan din nila na ang mga anghel ay may listahan ng mga gawa ng mga tao. Siguro maraming Kristiyano naniniwala rin dito, pero sa totoo niya, wala yan sa banal na kasulatan. At ang mga anghel ay nagbabantay sa langit. At ito'y pinaniniwalaan din ng mga Kristiyano. Maraming naniniwala na ang mga gwardiya sibil sa langit ay anghel. Na yan ay nabuong paniniwala bago ang bagong tipan, pagkatapos ng lumang tipan. Banggamat ang mga binanggit ko ay hindi bahagi ng kapahayagan ng Diyos sa banal na kasulatan, nakakaapekto ito sa pananaw ng maraming Hudyo noong panahon ng bagong tipan. Para sa kanila, ang mga anghel ay makapangyarihan at espiritual na tagapamagitan sa Diyos at ng tao. Kung si Hesukristo ang tagapamagitan na itinuturo sa bagong tipan, paano yung mga naniniwala sa mga anghel na tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao? Kaya nang isulat ng may akda ng Ebreo na mas mataas ang Panginoong Hesukristo sa mga anghel, hindi niya basta lamang binabanggit ang isang maliit na bahagi ng theology. Itinutuwid niya ang anumang tukso at maling katuruan na itaas kahit sinong makapangyarihang nilalang higit sa anak ng Diyos. Kaya sa binasa natin sa Hebrews chapter 1 verse 4 hanggang 14, gumamit ang may akda ng 7 talata mula sa lumang tipan
upang patunayan na ang Panginoong Hesukristo ay higit sa mga anghel ayon mismo sa mga banal na kasulatan. At pagkatapos niyang magbigay ng patunay, nagbigay siya ng babala sa chapter 2, verse 1 to 4, na kanyang sinasabi, kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumatanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paano makakatanan tayo? Paano tayo makakatakas kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasan na pinangusap sa atin ng Panginoong Hesukristo? Ngayon, tignan natin yung talata. Sa verse 4, sinabi na ang anak ng Diyos ay lalong mabuti kaysa sa mga anghel. At bakit siya lalong mabuti kaysa sa mga anghel? Sapagkat siya'y nagmana ng lalong mabilag na pangalan sa kanila. Dahil sa kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos, na siya'y binigyan ng Diyos na pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Na sa pangalan ni Hesukristo, ang bawat tuhod ay luluhod. At ang bawat bibig ay magsasabing si Hesukristo ay Panginoon. Dito sa lupa, ganun din ang mga bagay at mga nilalang sa langit. Ang pagkakaroon ng Panginoong Hesukristo ng higit na pangalan ay tumutukoy sa kanyang otoridad. Una, higit ang Panginoong Hesukristo sa mga anghel dahil siya ay kinikilala ng Diyos na kanyang anak. At kung anak siya ng Diyos, siya ay tagapagmana ng lahat ng bagay. Kung ang lahat ng bagay ay pagmamayari ng Diyos, walang ibang tagapagmana ng lahat ng bagay. Sinabi sa chapter 1 verse 2, maliban sa anak. Dahil dito siya ay tinalaga bilang hari. Verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Nagtatanong ang sumulat, sinong anghel ang sinabihan ng ganoon ng Panginoon? Itong binasa na ito, itong sinulat ng may akda ay kinuha niya sa Psalms chapter 2 verse 6 to 7. Ganito ang buong konteksto. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Siyon. Aking sasaysayin tungkol sa kanya, tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. So yung pagkilala ng Diyos kay Kristo bilang kanyang anak ay nagpapakita ng kanyang pagtatalaga sa ating Panginoong Hesukristo bilang hari sa daigdig na ito. At kaninong anghel sinabi ng Diyos kailanman, siya'y magiging aking anak at ako ang kanyang magiging ama. Yan naman ay kinuha sa 1 Chronicles chapter 17, verse 13 to 14. Patungkol sa anak ni David, kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. Bagamat mga kapatid, ang mga anghel ay tinatawag ding mga anak ng Diyos sa ilang pagkakataon, kagaya sa Job chapter 1 hanggang 2. Tinawag silang mga anak ng Diyos sapagkat sila ay mga nilalang ng Diyos. Samantala ang Panginoong Hesukristo ay sinabing sa pamamagitan niya ginawa ang sanlibutan. Ang salita ay sa pasimulay kasama na ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi nagawa kung wala siya. Ang mga anghel ay nilalang. Si Hesukristo ay hindi nilalang, kundi naroon siya sa sinapupunan ng Ama bago siya bumaba dito sa lupa. Kaya nga, ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, ano ang patutuo sa kanya ng Ama?
Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Dahil dito, sa verse 6, ang mga anghel ay inutusang sumamba sa kanya. Nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kinuha yan sa Psalms 95 verse 8. At dahil dito, sa verse 7, ang mga anghel ay sinabing mga tagapaglingkod na espiritu. Ang anak ay hari at ang mga anghel ay tagapaglingkod niya. Sa verse 7, at sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at kanyang ministro ay ningas ng apoy. Isa pa. Sinabi sa chapter 2 ng Hebrews, verse 5, na ang sanlibutang darating ay hindi niya ipinasakop sa mga anghel. Walang sinabi ang Diyos na sa huling panahon ang mga anghel ang maghahari sa lupa at magmamana sa lupa, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanlibutang darating na siya naming isinasaysay. Pangalawa, higit ang Panginoong Hesukristo sa mga anghel sapagkat siya ay kinilala ng Diyos bilang Diyos. Hindi po tayo ang nagsasabi na si Hesukristo ay Diyos. Ang Ama ang nagsasabi na ang anak ay Diyos. Verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katuwiran at kinapopuotan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo, ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasiyahang higit sa iyong mga kasamahan. Nakikita mo na sa ating binasa na yung pinagsabihang Diyos magpakailanman ay may Diyos din na nagtalaga sa Kanya at kumilala sa Kanya bilang Diyos. Sa paglalim natin, sa pagbabasa sa buong sulat sa Hebreo, ay maiintindihan natin na ang mga bagay na ito ay hindi komplikado. May mga magsasabi na hindi ang Panginoong Hesukristo ang tinutukoy sa talatang ito. May mga nagsasabi na baka nagkamali pa ang sumulat sa mga Hebreo na kanyang ginamit ang Psalms chapter 45 verse 6 to 7 at tinukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Binasa natin yan kanina sa pagbasa ng ating kapatid. Kanino sinasabi ang Psalms 45 verse 6 to 7? Tignan natin sa verse 1. Ang aking puso ay nananagana sa isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat ng bihasang manunulat. Ikaw ay maganda kaysa sa mga anak ng mga tao. Biyaya ay nabubuhos sa iyong mga labi, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Kanino tinutukoy ang Psalms 45? Isinulat ito para sa hari na pinagpala ng Diyos magpakailanman. At ito ay ang anak ni David, na sa gitna ng mga tao ay may kainaman at higit sa lahat. Pero anong sinabi diyan sa hari na pinagpala ng Diyos? Verse 6, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailan-kailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Ang iyong inibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan. Kaya't ang iyong Diyos ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasiyahan na higit kaysa sa iyong mga kasama. Sa trono ng Diyos sa langit, maraming nakamasid doon. Nandun ang mga anghel at ang laksa-laksang anghel sa harap ng ating Diyos. Pero natatanging si Kristo na sa kanilang lahat ay tinawag, ang trono mo, O Diyos, ay tronong magpakailanman. Siya ay higit sa kanyang mga kasama. At lalo nating maiintindihan
yung sinabi ni Juan, sa pasimula siya ang salita at ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Naaalala natin sa pangitain ni Propeta Isaias na nakita niya ang mga anghel sa harapan ng trono ng Diyos, na kahit ang mga anghel ay hindi makatingin sa Diyos, na ang kanilang mga pakpak ay nakatakip sa kanilang mga muka, na kahit ang mga anghel na nakatayo sa trono ng Diyos ay hindi dapat manatili doon kung hindi dahil sa kapahintulutan ng ating banal na Diyos. Subalit si Hesukristo, paano siya makakapanatili sa Diyos? Paano siya sumasa Diyos? Paano siyang kasama ng Diyos magpakailanman? Hindi sa tabi ng trono, kundi mismong sa sinapupunan ng Diyos. Paano nangyari yon? Bago siya nagkatawang tao ito sa lupa, sinasabi ng banal na kasulatan, ang salita ay Diyos. At muli, kumuha pa ng isang talata. Sa Hebrews chapter 1 verse 10, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapapahamak, datapwat ika'y nananatili. At silang lahat ay mga lulumang gaya ng kasuotan, at gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin. At sila'y mapapalitang gaya ng kasuotan, ngunit ikaw ay ikaw rin. At ang mga taon mo'y di matatapos. Ito ay kuha rin sa Salmo, na kung tinatawag natin si Hesukristo na Panginoon, ito ay nagpapakilala ng kanyang pagka-Diyos. Sapagkat walang tinatawag ang mga Hudyo na Panginoon na higit sa mga anghel maliban ang Diyos. Inihayag dito na siya'y makapangyarihan sa paglalang ng lahat ng mga bagay at meron siyang buhay na hindi matatapos. Anong itinuturo ng mga apostoles tungkol sa Panginoong Hesukristo? Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 17. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sangkalupaan. Iisipin mo, nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan sa Kanya, kahit ang mga anghel, ang kanilang buhay ay galing kay Kristo. Ano ang itinuro ng mga apostoles tungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Sa Colossians chapter 1, verse 15 hanggang 17, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kaya nga, kahit kailan, hindi binigyan ang sino mang anghel ng karapatan na maghari na kasama ng Diyos. Hindi maghahari ang anghel na kasama ng Diyos. Talatang 13, chapter 1, verse 13 ng Hebrews. Ngunit, kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa. Ito ay galing sa Psalms 110, verse 1 and 2, na tumutukoy tungkol sa Messiah. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Paparatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan mula sa Siyon. Magpupuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo,
ng kanyang magawa na ang paglilinis ng ating mga kasalanan, ay lumuklok siya sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. At kanyang sinabi, bago siya umakyat sa langit sa kanyang mga alagad, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sa makatuwid, kung ang mga anghel ay hindi sinabihan na maghaharing kasama ng Diyos at hindi ibinabahagi sa kanila ng Diyos ang paghahari, sa verse 14, chapter 1, verse 14, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay mga espiritong lingkod ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito, at hindi dapat natin to i-stretch ng sobra na magkaroon tayo ng mga weirdong doktrina tungkol sa mga anghel. Pero ipinapakita lang ng talatang ito ang pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Gamit ang mga espiritual na nilalang upang ipatupad ang kanyang layunin sa kanilang buhay. Ang mga anghel ay hindi tagapagligtas, kundi si Hesukristo lamang. Ang mga anghel ay hindi gabay sa buhay, kundi ang banal na espiritu lamang. Ngunit bahagi sila ng paggawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, na tungkol sa mga bagay na yan, wala masyadong ipinaliwanag ang banal na kasulatan. Kundi sinabi ng Apostol Pedro na kahit ang mga anghel ay nanunood sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Basahin natin sa unang Pedro. Umpisahan natin sa chapter 1, verse 10 hanggang verse 12. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayon ibinabalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang masdan ng mga anghel. Ngayon ang anak ng Diyos ay bumaba na sa lupa at ginawa niya ang kaligtasan para sa tao. Ang mga anghel ay nagmistulang mga tagapanood na lamang sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa tulong ng banal na Espiritu, sa paggamit niya ng mga mangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At yan ang unang bahagi ng ating pangangaral. Bakit higit ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat una, kinilala siya ng Diyos bilang anak. At kung anak, siya ay tagapagmana ng lahat ng bagay. Sa makatuwid bagay, walang hari, ibang hari ang sanlibutan ito, maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Merong anghel na naghahari-harian sa daigdig na to. At ang kanyang pangalan ay ang Satanas. Hindi siya magtatagal sapagkat hindi kanya ang kahariang ito. Ngayon ay dumating na ang panahon na ang prinsipe ng sanlibutan ay pinalayas na, sapagkat ang kaharian ng sanlibutan ito ay magiging kaharian ng Diyos at ng kanyang Kristo. Pangalawa, higit ang ating Panginoong Hesukristo sa mga anghel, sapagkat kinilala siya ng Diyos bilang Diyos. Subalit pag-isipan natin na sa kabila na kinikilala siya ng Diyos bilang kapantay ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo,
Hindi niya itinaas ang kanyang sarili, kundi siya ay nagpakumbaba. Hindi niya inaring isang bagay na dapat panangnan, panghawakan ang kanyang pagka-Diyos, kung hindi nagsuot ng isang damit ng alipin para sa ating ikaliligtas. Ngayon, paano ito sinundan ng exhortation? Sa chapter 2, verse 1 ng Hebrews. Ito ay natural na daloy ng pagkakasulat. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo ay makahagpos. Ang mga bagay na ipinaliwanag sa atin ngayon, mga kapatid, ay hindi lamang intensyon na tayo ay magkaroon ng malalim na kaalaman tungkol kay Kristo. Upang meron na naman tayong bagong doktrina na maaari nating isagot sa mga nagtatanong sa atin at lumalaban sa ating pananampalataya, partikular sa pagka-Diyos ni Kristo. Maaaring mabuti ang mga bagay na yan, at yan ay isang mabuting intensyon. Subalit ang mga bagay na ito ay dapat pakinggan at pag-isipang mabuti. Nararapat nating pagkatantuin. Hindi dapat tayo maging mga tagapakinig lamang, kundi pagtuunan natin ng ibayong pag-iisip ang mga bagay na ipinahayag sa atin ng Panginoon. Isa puso natin na ang Panginoong Jesucristo ay higit sa lahat ng bagay at kahit sa lahat ng pinakamakapangyarihang nilalang. Baka pagkatapos nating marinig ang mga bagay na ito, hindi pa rin natin kayang pagtiwala ang lubos ang ating Panginoong Jesucristo. Baka matapos nating marinig na kahit ang mga anghel ay hindi man lamang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, baka tao lang ang magiging hadlang ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, na mga tao ay mas mababa pa kaysa sa mga anghel. Na baka sakaling tayo ay makahagpos, na ang ibig sabihin, makapagsayang sa hindi natin pag-iingat, ng kagaya ni Esau, na matapos na ibigay sa kanya ng Diyos ang pagkakataon, ay kanyang winalang bahala, na kahit anong luha ang gawin niya, hindi niya na pwedeng kunin ang pagpapala sapagkat naibigay na to ng Diyos sa iba. Baka sakaling sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, lahat ng napapakinggan natin ay hindi nagkakaroon ng epekto sa ating buhay at hindi natin nararanasan ang mga pangako ng Diyos at ang tulong ng Kanyang biyaya, samantalang pare-parehas nating sinasabi na ito ay sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi ng apostol, 1 John chapter 5, verse 9 hanggang 12, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito'y papatotoo tungkol sa Kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos. Sapagkat hindi sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Yang buhay na yan na natagpuan natin kay Kristo, na tiyak, na kaloob ng Diyos na walang bayad sa pamamagitan ng Kanyang biyaya,
Yan ang ipinaglalaban natin sa pananampalataya. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban. Manghawak ka sa buhay na walang hanggan. Yang buhay na walang hanggan na yan ay pinagkaloob sa atin ng walang bayad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit hindi tayo dapat magpabaya? Sapagkat una, kung pinagtibay ng Diyos ang mensahe ng mga anghel at tiyak na paparusahan ng Diyos ang sinumang sumuway sa mga anghel, ay lalong higit ang parusa sa hindi makikinig sa Panginoong Hesukristo. Ituloy natin sa chapter 2, verse 2 hanggang 3. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo? Kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon. Kahit si Judas ay sumulat sa mga Kristiyano patungkol sa pakikipaglaban para sa pananampalataya, na kahit ang mga anghel pinarusahan ng Diyos. Dahil sa hindi sila nanatili sa kabanalan ng Diyos. Judas 6 at ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kung hindi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Kaya nga't sinasabi ni Santiago, kaya magpasakop tayo sa Diyos. Labanan natin ang diablo. Sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, subalit kanyang sinasalangsang ang mga mapagmataas. Kahit ang mga anghel, nasakdal sa kanilang kapangyarihan ng kanilang nilapastangan ng kabanalan ng Diyos, kahit sila pinarusahan sila ng Panginoon. Kahit ang diablo, ang Satanas, ang Lucifer, na minsan naging anak ng liwanag, nang natagpuan ng Diyos sa kanyang puso, ang pagmamataas laban sa Diyos ay inihagi siya sa lupa. At itinakda ng Diyos para sa paghuhukom sa huling araw. Ano pa kaya tayo mga tao na sinabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng Diyos liban sa akin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik upang hatulan ang sanlibutan ayon sa kanyang salita. Sinabi niya, John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking pananalita. Ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang aking salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. At patungkol sa kanyang pagbabalik, siya ay nagsabi sa atin at kung paanong nangyari sa kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, at sila'y nag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman, kung paanong nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, at sila'y nagbibili, sila'y nagtatanim, at sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat nang umalis ng araw na iyon sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre. At nilipol silang lahat. Gayon din naman ang nang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang tao ay mahayag. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Sino mang nagsisikap ingatan ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapat ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay ay maiingatan niya on. Sinabi ng anghel sa asawa ni Lot at kay Lot sa kanyang buong sambahayan, umalis kayong mabilis dito sa Sodoma sapagkat gugunawin na ng Diyos ang lugar na ito. Tumakbo kayo at huwag kayong lilingon.
Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon. Hindi basta paglingon, kundi may pagnanasa na kanyang balikan ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Mga bagay na gusto ng Diyos, iwan nila. Sabi ng anghel, huwag kang lilingon. Sa pag-aakala siguro niya na hindi talaga gugunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorra. Pero nang tangkang bumalik ng asawa ni Lot, siya ay naging haligi ng asin. At ngayon sinasabi ng Panginoong Hesukristo, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Na baka dumating ang ating Panginoong Hesukristo anumang oras ngayon, tayo ay nasa akto ng pagtalikod. Tumatakbo palayo sa Diyos. Tinatalikuran natin ang mga gawa na nais ng Diyos gawin natin. Paano tayo makakatakas kung matapos marinig natin ang katotohanan sa kaligtasang ito na nagpuan natin kay Kristo? Hindi natin ito sasampalatayanan at hindi natin lalakaran. Kung yung sinabi nga ng anghel na mapaparusahan ay naparusahan, di lalong higit ang sino mang hindi sasampalataya sa salita ni Kristo ay parurusahan ng Diyos. Pangalawa, sa kabilang dako mga kapatid, kung pinagtibay ng Panginoong Diyos ang lahat ng ipinahayag ng mga anghel na sila'y ginawa lamang na tagapaglingkod ng mga magmamana sa kaligtasan, ay lalong higit na matibay ang mga pangako at mga salitang ipinangusap ng Panginoong Hesukristo patungkol sa dakilang kaligtasan. Ituloy natin sa chapter 2, verse 3, verse 4. Ang ganitong kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Si Apostol Pedro ay sumulat ng kanyang pinaalalahanan ang mga Kristiyano patungkol sa mga bulaang tagapagturo. 2 Peter chapter 1 verse 16 to 21. 2 Peter chapter 1 verse 16 to 21. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita sa kanyang karangalan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian, nang dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig, na nanggaling sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung inyong sinusundan. Naggaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyokan ng Espiritu Santo. Ang ating sinusundang pananampalataya ay hindi gawa-gawa ng tao, hindi tradisyon. Ating tinatanggap ang salita ng Diyos ayon sa nasusulat sa salita mismo ni Jesucristo, sapagkat ito'y pinagtibay na ng Diyos at sinaksihan na ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala na ginawa ng mga apostol doon sa mga unang nakarinig sa kanila. Kailangan pa ba natin ng himala?
Sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang masamang salinlaing ito ay laging naghahanap ng himala. Pero wala nang ibang himala at ibang tanda na ibibigay maliban sa tanda ng propeta Jonas. Mga kapatid, meron ng mga nagbigay ng buhay para sa Panginoon. Noong nakaraang linggo, inisa-isa sa atin ng Panginoon kung paano namatay ang mga apostoles, sapagkat hindi pwedeng hindi nila sabihin ng kanilang nakita at narinig. Napakadali sana na kung si Jesucristo ay hindi muling nabuhay mula sa mga patay, ay tumalikod na lang sa pananampalataya ang mga unang apostoles. Wala silang napala para sa kanilang sarili, sa kanilang pagpapatotoo tungkol kay Kristo. Kung hindi kamatayan, kahirapan, pag-uusig. Kung sila'y yumaman sa kanilang ginawa, ay meron tayong dahilan para sila'y pagdudahan. Pero wala silang napala sa kanilang pangangaral tungkol kay Kristo. Na kahit takutin silang papatayin namin kayo, hindi sila tumalikod sa kanilang pananampalataya, sapagkat mayroon silang nakita tungkol sa Panginoon. Lalong higit, mga kapatid, na ang kaligtasang ipinangangaral natin ngayon ay ginawa mismo ni Kristo. Sukdulan na magpakumbaba ang anak ng Diyos. Siya na higit kaysa sa mga anghel, sa maigsing panahon ay nagpakababa, mas mababa kaysa sa mga anghel para sa kaligtasan ng tao. Basahin natin sa chapter 2, verse 9. Chapter 2, verse 9 hanggang 10. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa Kanya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Huwag nating pababayaan ang kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Huwag nating ariin na parang walang pinagkaiba ang buhay na binigay sa atin ni Kristo ngayon na tayo ay nasa Kanya noong mga panahon na wala tayo sa Panginoon. Merong pinagkaiba ang buhay ng Kristiyano sa buhay ng mga taong walang Diyos. Pero nakikita lang natin ang halaga nun kung ating pinahahalagahan ang mga salita ng Panginoon na Kanyang itinuturo sa atin. Lagi nating ipinapanalangin, Panginoon, tulungan mo kaming sumunod sa iyong mga salita. Yun ang dahilan. Huwag tayong magpabaya, sapagkat ang pagpapabaya sa salita ni Kristo ay pagpapawalang halaga kay Kristo. Akala natin sinusuway natin ang Panginoon, sinusuway lang natin ang Kanyang salita. Walang pinagkaiba yun na minumura natin si Kristo sa tuwing tayo'y sumusuway, na siya'y hindi karapat-dapat, na itong biyayang binigay niya sa atin, nagiging dahilan pa para lapastanganin nating paulit-ulit ang Panginoong Hesukristo. Hindi ganon, mga kapatid. Sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 28 hanggang 31, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay ng walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos,
na umaring di banal, na umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat ating nakilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Sa binasa natin, paano nilalapastangan si Kristo. Kapag sinasabi natin na tayo'y pinawalang sala dahil sa kanyang biyaya, tayo ay nilinis sa kanyang dugo, pero tinatrato naman natin ang kanyang dugo na hindi banal. Wala tayong takot gumawa ng kasalanan, samantalang pinagmamalaki natin na tayo'y lubos sa Diyos at hindi sa gawa. Nakamtan ko ang biyaya, dugo ni Kristo ang nagadya. Ngayoy lubos sa harap niya. Subalit ang dugo ni Kristo ay hindi nagbubuo sa atin ng paglakad sa liwanag at pakikisama sa kanyang iglesia. Hindi ba sinabi rin sa Hebreo na huwag ninyong pababayaan ang inyong pakikisama, ang inyong pagtitipon? Lalo na't darating ang Panginoon, nagsisimula yun sa huwag tayong magpabaya kung sino si Kristo sa ating buhay. Ang dugong nagpabanal sa atin ay siyang dugong mag-iingat sa atin hanggang katapusan. Papahalagahan natin ang salita ni Kristo. Sapagkat sila'y nagtagumpay sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng salita ng kanilang patutuo, at hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay higit sa lahat ng pag-ibig. Winawalang bahalaga natin si Kristo kapag hindi natin sinusunod ang banal na Espiritu. Nangungusap ang banal na Espiritu sa puso natin, sa isip natin. Tinutuwid tayo sa ating mga pagkakasala, tinutulak tayo maglingkod sa Diyos, pero hindi natin pinapakinggan. Nagbubulag-bulagan tayo sa kalooban ng Diyos. Oh, mga kapatid, ano akala nating parusa ang nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Gaya ng nasusulat, nalalapastangan ng iyong pangalan, dahil sa iyo nalalapastangan ng aking pangalan sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig natin. Baka patapos nating marami tayong matutunan tungkol kay Kristo, wala tayong mapakinabangan sa mga salita ni Kristo. Mahal kayo ng Panginoon, mga kapatid. Namatay ang Panginoong Kristo para sa atin. Mamayang hapon, sa tulong at awa ng Diyos, pag-uusapan naman natin ang kahigitan ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagliligtas sa atin at sa kanyang pagdadala sa atin sa kanyang kaluwalhatian. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. O Diyos, O Diyos, O buhay na Diyos, at kakilakilabot na Diyos, banal at nagpaparusa, hindi nagpapalagpas ng mga kasalanan,
Ikaw ay naniningil hanggang sa ikatlo, hanggang sa ikaapat na salinlahi, nang hindi nagmamahal sa iyo. Maawa ka sa amin. Tulungan mo kami. Walang anghel na makapagliligtas sa amin. Walang anghel na makapagtuturo sa amin ng daan. Walang anghel ang makatitiyak ng aming kaligtasan. Salamat sa iyong anak na si Hesukristo na iyong isinugo upang aming maging tagapagligtas. Panginoon, lahat ng salitang narinig namin sa iyo ay ilagay mo sa aming mga isip at puso na wag namin itong sayangin. Na baka kapag hindi ito nag-ugat, ay darating ang matinding pag-uusig at ito ay matunaw sa araw. Na baka sa aming pakikinig, darating ang diablo at tutukain ito sa aming mga pusong hindi naniniwala. O Diyos, o baka naman na hindi namin makita si Hesukristo na higit sa aming mga kaari-arian sa daigdig na to, ang pag-aalala sa sanlibutan ay sasakal sa amin upang hindi kami makinabang sa iyong mga pangako. O Diyos, likhaan mo po kami ng mabuting puso, ng tapat na puso, upang makikinig kami sa iyo at susunod kami sa iyo at magiging matapat kami sa iyo. Buksan mo ang aming mata, buksan mo ang aming isip. Likhaan mo kami, O Diyos, na isang malinis na puso. At buhayin mo ang iyong espiritu sa loob namin upang mapaglingkuran ka namin at mahalin ka namin hanggang sa katapusan. Sa iyo ang aming pagsamba ngayong umaga. Salamat sa iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.